Kung nanghihingi ako ng 12 billion, hindi po. Nanghingi ako ng 17.4 billion. Yun po ang maliwanag. Yun po ang ating paulit-ulit na pinagmamakaawa na hiningi sa Kongreso po natin. 17.4 billion pesos ang hiningi ng Commission on Elections o COMELEC na maibalik sa kanila na tinapyas ng Department of Budget and Management sa kanilang hininging pondo sa 2024. Ito ang sinabi ni Chairman George Erwin Garcia para linawin na wala siyang hininging 12 billion pesos na naging issue ngayon matapos questionin ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman kung bakit nilagay para sa item ng Supervision of Elections, referenda, recall votes at plebisito na iniuugnay nito sa charter change, lalo na may lumutang na issue ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Binigyang diin pa ni Garcia nang humarap sila dati sa Senado at Kamara para sa kanilang budget hearing ay wala pang issue ng charter change. The first place, nung binigay naman po yan, wala naman po yung mga alingas-gas tungkol sa People's Initiative. Nung binigay po yan dahil doon sa hinihingi namin, nakaragdagan talaga na again, 17.4 po yung nawala sa amin na hinihingi namin ibalik sana. Dagdag pa nito, ang hiningi nilang pondo ay para sa mga paghahanda, lalo na sa nalalapit na 2025 midterm elections tulad ng voter education at mayroon din para sa internet voting, pagpapagawa ng local COMELEC office at iba pa. Aminado rin ang COMELEC na mahihirapan sila kung sakaling susulong ang sinasabing People's Initiative dahil sila ang magsasagawa ng plebisito. Napakahirap na po ng aming ginagawang paghahanda. Kaya lang kung yan po isang mandato na nakalagay naman sa saligang batas din, wala naman po magagawa ang COMELEC sapagkat ang pagkukondak po ng plebisito ay isa sa parte ng ating gagawin. Samantala handa si Garcia na makipag-usap kay Representative Lagman para magkaroon ng paglilinaw sa issue. Palagian niyang bukas ang komisyon hinggil dito. Dapat po kasi mag-meeting kami, subalit hindi kami nakapag-usap sa sobrang busy na schedules. Although, tinext lang po sa atin yung concern na yun. At sinagot naman po natin. Ayon pa sa COMELEC, kapag nagkaroon ng plebisito para sa charter change, mangangailangan anya sila ng malaking halaga na aabot sa 13 bilyong piso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.